na hindi makapunta rito. Sabi sa verse 26, so hindi pwedeng pupunta sila sa Ro upang isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, palamigin ang kanyang dila, sapagkat naghihirap siya sa init ng apoy. Bukod dyan, sabi pa na ni Abraham, mayroong bangin sa pagitan natin. Para nandyan, hindi makapunta dito, at ang nandito, hindi makapunta riyan. Kapatid, kaibigan, dalawa lang ang pupuntahan natin. Langit, impyerno lang. Amen. Walang crossing. Tinanong na ang insik kung saan siya punta. Langit, impyerno. Sabi ng insik, ayaw ko langit, ayaw ko impyerno, gusto ko crossing. Ako tinda. Mahal po natin ang mga insik. Ano? Pero ito po ay dalawa lang. Bakit? Mayroong bangin sa pagitan upang ang mga nasa langit hindi makapunta sa dako ng pagdurusa at ang nasa pagdurusa hindi pwede magbisita. Ibig sabihin, ang ating pong pupuntahan ay permanente. Permanente po yan. 28. Sabi dito, 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham kiusap ko kung papuntahin na lamang ninyo sila sa Ro, sa bahay ng Lucas 16, 19 hanggang 31. So dito po natin mababasa. Ano po? Baka mayroon pong mga nagdududa tungkol po sa otoridad ng Biblia. Mga kapatid, kaibigan, kahit po ang hindi Kristiyano naniniwala sa history that Jesus Christ nabuhay siya 2,000 years ago. At doon po hinango yung ating taon. Kaya po ang sulat po dyan ay in the year of the Lord Jesus Christ 2026. So yun po yan. Ano po? So hindi na po natin pag-usapan. Pero ito po sabi ng Biblia, verse 19, may isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Sana all. Isang taong mayaman, nagdaramit ng mamahaling damit at kumakain ng saganang pagkain araw-araw. 20. May isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro, tadgad ng sugat ang katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. 21. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Kapatid, kaibigan, ganoon po yung kalunos-lunos na kalagayan ni Lazaro. Tagtag ng sugat ang kanyang katawan, umaasang makakain ng mga mumo na nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At nilalapitan siya ng mga aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Bakit? Kasi yung aso, inunahan nila sa mumo. Diba? Yung mga aso, sa mumo lang kumakain, pero inunahan nila sa kaya wala siya makain, kaya doon na lang sa mga sugat. Sa mga sugat, dinidilaan ng mga aso. So ang mayaman pong ito, maaaring siya namatay, ay nakalagay sa isang mamahaling kabaong. Magkano ang pinakamahal ngayon? At pinakamura. Ano? Maaring sa paglibing ng mayamang ito ay maraming nakilibing, ano po, at kasama doon, mayroon pang crying yan, ladies. May taga-iyak. Ito po ay kultura sa Middle East, mayroon talagang taga-iyak. Ano? At makikita po natin dito sa kalagayan ni Lazaro, nung siya ay namatay, mayroon pong anghel na nag-a-usher, nagdadalak sa kanya sa piling ni Abraham. Ang sabi po ng Biblia, ito po ay nangangahulugan na presidential table. Presidential table. Ibig sabihin ay parang nasa mga principal sponsor na kaupo. Okay? Namatay din ang mayaman at inilibing. 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So makikita po natin dito ng kanilang kalagayan, seeing distance lang. Anak,
Alalahanin mo nung nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtitiis sa kahirapan. Ngunit ngayon ay maligaya siya rito samantala ang ikaw na may nagdurusarya. Sa harap ng Panginoon, Matthew chapter 24, binanggit din po yan na magkakaroon ng lindol sa lahat ng dako. At ito po ay palatandaan na nalalapit na muling pagparito ng ating Panginoon. Kung mapapansin po natin, ang mga libingan ay may iba-ibang sukat. Ano po, mayroong maikli lang, katamtaman, mayroong mahaba. At yun po ay nagbibigay sa atin ng mensahe na ang kamatayan darating sa panahon na hindi natin inaasahan at walang pinipiling edad, walang pinipiling estado sa buhay. Mayaman, mahirap, bata, matanda, dalaga, binata, minipin, wala. Lahat po tayo ay papunta doon. Amen. At ang ating mga matatanda ay kapag pinag-usapan yung mga kamatayan ay parang sinasaway tayo. Yung usap ng tungkol sa kamatayan. Pero ito po ay isa pong panlilin lang ng Diablo. Dahil po dapat nating pag-usapan dahil lahat po tayo papunta doon at dapat alam po natin. Wala pong nakakapunta sa langit at nagbalik at nagsabi na galing ako na langit, sa langit, galing ako impyerno, pero mayroon po tayong Biblia. Mayroon po tayong salita ng Diyos. So ito po yung ating itinan ngayon. Dahil kaliligo mo lang, mag-tender care ka. Yan, para mabago tayo sa mga viewers natin, no? Lalo na sa mga sponsor. Oo, sana all may sponsor. Wala, halina na. Oh, ayan na. Ayan na. Sa likod pa. Yun. O, diba, pagka bagong ligo ka, tapos pagka mag-tender care ka, lalo kang nagiging tender. Yes. Oh. Thunders? Di yan ba, guys? Malapit na yan, guys, ikakasal. Kaya kailangan. Amoy baby. Amoy baby Amoy powder. baby powder. Huh? Yan. So, bye-bye, guys. God bless. Tapos yung likod pa. Ang liit naman yan. Anong liit? Ito. Ayan, guys, Haplusin pa natin, guys. Kasi hindi niya, guys, maabot, Okay na, madami na. Dami na. Madami na. Yan, guys, Kasi, Thank you la. driver natin kailangan. Happy. Sige, guys, bye-bye. Love you all, guys. Pinuntahan ko siya. Binayaran ko siya 5,000 kasalanan ko. Iyak baga siya dahil binalikan ko siya para bayaran. Akala niya, wala na, naglaho na yun. Akala niya, Siyempre, magkita ng Lord lang. Isa nga ako, naniwala ako. May, pag umutang ka, bayaran ko. Para mag-aan sa pakilang. Tapos, lagi may ringo. Nag-renew agad. Kasi pag hindi ka magbayad, walang renew. Ang laki ng talo ko kapalo. salamat po rin. Di ba tama ako? Bayad, utang. Para renew ulit. Kung wala ba, Oo. Basta, ngayon, pamakita kung wala bayan. Ang uso ngayon, Kita ko lang si bro. oh, ang uso ngayon, sabi mo nga, maraming chinilas, wala tao. Ako, wala chinilas, may tao. Dito ko Pero wala na pang bayan.